syempre, di ba, ang daming mga issue na syempre kaming mga millennials or sa mga Oo. boomers or kung ano pang henerasyon mo, iba't iba yung ating iba't iba yung ating mga sentiments. Oo, perspective, yan. Pero dahil sa mga recent na pangyayari katulad nung kinasal si Carlo Aquino saka si Charlie. Yes. Ayan. Grabe, no? Yun, nabanggit mo na rin naman yung kasal nila. Kasi ngayon, kung sa lahat ng buong web-wide, guys, ay talagang nausap-usapan tong taxi light theory o taxi cab theory. Alam mo ba yun, Edison? Actually, ngayon ko lang narinig yan. Ano ba yan? Oo, nung nalaman ko na inuugnay ng mga netizen ang issue na to kay Carlo Aquino, napaisip din ako, ano nga ba ito? So ito pala yun, sa mga hindi nakakaalam na manonood at tagapakinig, no? Ang taxi light theory, ito daw ay rumerepresenta sa isang lalaki kung kailan handa na siya upang umabante o magsakay ng tamang tao para dun sa dambana. Anong sakay ba yan? Hindi. Hindi ibang sakay ito. Ito yung sakay na kumare. Ako ang babae. Ako ang pasahero. Pero ikaw na taxi cab, hindi ka magsasakay hanggat hindi ilaw yung nasa for hire signage. So ibig sabihin ba nun na so tayo kasi nasanay tayo na sakay lang tayo ng sakay, di ba? Oo. Pero yung saan ka tatagal or saan meron ba parang suki ba yan? Or hindi Kaso ang ganito, medyo may confusion. Magkaiba daw kasi ang traffic light theory, meron pang ganon. Meron ding taxi cab. Ang taxi cab kasi, sila ang magdedesisyon kung kailang handa na sila para bumiyahe. Hindi talaga yan tayo mga, kailangan na natin bumiyahe, para tayo ng para. Di pa nga nakailaw, hindi pa siya handa. So, ang lalaki daw, hindi porket ikaw ang nasa tabi, pakakasalan ka agad. Kaya, nasasabi ng mga netizen natin, no, ang taxi cab theory ay parang pinatunayan daw ni Carlo Aquino nung nagpakasal siya dito sa kanyang bagong wife kasi nagpakasal sila ata sa Cavite. Yan. But hindi siya yung di ba? Hindi naman yung pinakasalan niya ay hindi siya mismo yung nanay. Hindi. Yun na nga, kaya naipasok yung issue na ito kasi sa dating hindi naman asawa pero sabi natin ka-live-in partner kung saan na nga umabot na nagkaroon sila ng anak. Hindi naman siguro lahat hindi nakakilala kay Trina. Siya ay nagkaroon ng baby girl kay Carlo Aquino. Kung saan, siguro iniisip na lang lahat ng netizen na, mapapakasalan ito ni Carlo. Kasi si Carlo sikat na showbiz actor. At napapalabas na rin siya sa kung saan-saan. At may mga movie na rin siyang tumatak. Kung saan may mga naging leading lady rin siya. Katulad lang nung dati niyang ex na si yung matagal, medyo hindi ako mapapatandaan sa pangalan, pero matagal sila neto Hindi ko na lang din babanggitin, no? Akala din ng lahat, dahil sa sobrang tagal ng relasyon, sila na rin ang magiging happy ending. Alam mo naman ng mga Gen Z, gusto pagka subaybayan nila ang love story ninyo, ine-expect na nila, yun na rin hanggang huli. Pero para sa iyo ba, as a Gen Z, no? Ano ba yung sign? Ano yung sign na siya na or yung sinasabi mo na magi-green light. Medyo nanlamig ako dito sa tanungan. Masyado naman personal, pero sige, sasagutin ko, ano. Katulad na lang siguro, pag ikaw na mismo, makakaramdam na yung partner mo, nag-o-open na siya ng light for hire. Parang siya na rin nag-open sa'yo na gusto ko nang mapapangasawa. Kasi iba yung stage ng girlfriend-boyfriend Mararamdam mo yung humahaba, pero hindi nyo na pag-uusapan yung mga seryosohan, yung pang future na wala siya nababanggit na. Kasi parang takot na takot siyang banggitin yun. Alam mo yun? Pero 'di ba usually naman pag nagkakaligawan or nagkakaroon ng syempre, simula 'di ba ano muna, getting to know each other, 'di ba? Ano bang uso ngayon sa mga Gen Z? Sa amin kasi ligawan mo na lang ako pag naging tayo na. Una yung kayo na mismo. Oo. So, kasi paano mo patatagalin? Paano yung paano mo sasabi na pwede or pwede mo siyang papasukin sa buhay mo? Kasi nga hindi nga natin alam kung ikaw talaga, di ba? Oo. Hindi mo alam kung ikaw lang ba. Ay, isa pa 'yon. Iba pa 'yon. Grabe, no? Mga kakalye, no? Kung ikaw ba talaga yung gusto ng iyong nililigawan. Pero paano nga ba? Medyo mahirap Kasi kami mga babae, Sir Ed,
parang may iba't ibang timeline kami kung kailan din namin gusto o gustong magnobyo. 'Di ba? And pag sasagutin namin, hindi porke mayaman, hindi porket nandyan lagi, gusto na namin. May mga qualifications. Wow. Wow. May mga qualification, napakalalim. Para kay Mara, ano ba ang qualification? Siguro yung kahit hindi naman mayaman, pero napakasipag. Kasi naniniwala ako sa taong masipag, matyaga, at talaga namang may dedikasyon siya sa trabaho niya. Hindi ito maghihirap eh. Naniniwala ka ba? Hindi talaga ito maghihirap. Well, syempre sipag at syaga. Oo. Sabi nga ng sikat na tagline, di ba? Naniniwala naman ako dyan, Mara. Pero siguro, last question ko dyan. Kunyari lang, ikaw ay nasa isang relasyon, Oo. di ba? Tapos, ikaw as bilang babae, paano mo naman i-gauge yung guy na ikaw ba talaga yung niya? Yung parang, ikaw na ba talaga? Ako na ba talaga gusto mo pangasawa? Yes. Kasi di ba, madaling sabihin na, oy, mahal kita. Mhm. Kaya, ano ba mga sinasabi sa Gen Z? Ikaw lang, sapat na. Ay! Sapat. Grabe naman yan. Oo, pero yung ikaw lang, marami pala kayo. Oo, may mga 10 pala kayo, naka-hidden lang. May mga Pero, ganyan. di ba, pag ganun yung situation, kasi marami tayong mga tagapakinig, no? Oo. Sure ako na marami din nakaka-relate. Di ba? Oo, yung mga, nakikita ko yung mga Gen Z na yan talaga naman, active na pag-uusapang puso. Nako. O yun. So, ano yung pinaka-trigger or paano mo sasabihin din sa guy? Kasi pwedeng baliktad din eh. Uy, hirap eh. Baliktarin natin. Kung ang guy is may green light, Mhm. sa babae din ba meron? Ay, oo. Pag sa ganyang usapan, malalaman nyo yung mga lalaki, no? 'Di ba sabi nga, may mga babae na alam mong hindi to para sa dambana. Alam mong nandyan, ini-stay mo lang yan kasi hindi pa siya ready. O ikaw mismo sarili mo, hindi ka pa ready. Hindi mo pa siya nakikitaan ng mga, hindi mo nakikitang asikasuhin ka. Hindi mo nakikitang mag-alala ng, yung broad-minded na babae. Yung business mind, may gano'n na, may ibang lalaki gusto nila business-minded pa yung babae na makakasama nila. May mga gano'n. And sa amin ng mga babae, nahihirapan din kasi kami eh. Mahihirapan din kami kung paano namin pakikisamahan yung magiging partner namin. It depends kung ano ang qualification din nila. Kung nag-match naman, pwede. Pwede, may possibility. Pero sa mga Gen Z kasi ngayon, naku, ang bilis magja-jump lang yan. Ang feeling ko in love na ako. Tapos kinabukasan, hindi na. Actually, no? Medyo mahirap nga yan, no? Yung parang sala sa init, sala sa lamig. Oo. Yung tawag natin, no? Kasi 'di ba, nung mga panahon namin kasi talagang yung effort mo para manligaw todo eh. O Diba? paano nga ba, Sir Ed? Paano ba galing sa'yo kasi ikaw isang lalaki na mukhang may iniibig? Uy! Yes. Well, lahat naman tayo nagdaan sa ganyan, no? Pero syempre, for me kasi nandun yung syempre yung high school days ko, pa, may puppy love pa. Nice. Diba? Yung mga ganun, eh. Kinikilig-kilig, nagmumula-mula na sa Doon tayo nagsisimula. Tapos, after a while, syempre, nag-work na tayo. Mhm. Nagkaroon na tayo ng, kumaga, confident na tayo konti na, oy, medyo kaya ko na magbuhay ng pamilya. Diba? So, nagdanyan tayo siguro, nag-start na maghanap ng mga makakasama natin habang buhay. Yan. Pero syempre, maraming factors involved eh. Katulad, for example, yung iba na i-inlove sa coworker. Ay. Na laging kasama. Ang sakit naman Diba? nun. Hindi, kasi nakaka-relate din dyan sa toxic love eh. Oo. Pwede kasi nangyayari na pag nakakasama mo lagi yung tao, and nahuhulog yung kalooban mo. Kasi pwedeng nangyari, akala mo siya na. Kasi Diba? siya yung nandyan. Oo, siya yung laging nandyan, lagi mo nakikita, lagi mo nakakausap. Pero pagdating ng after a while, bigla na lang magugulat ka pa, hindi pala. Hindi pala. Isa lang palang huwad ang Or pag-iibigan. minsan naman, meron kang unfinished business sa iba. Ay, ang sakit naman nun. Oo. Talagang Hindi sa akin yan mga kakali. Pero actually, may mga kaibigan akong ganyan, no? Yung unfinished business, no? Sa ibang tao. Oo. Ayan. Hindi nga, matanong ko lang ulit. Kasi kanina ako lagi natatanong bilang perspective namin mga babae. Ikaw ba, Ed, kailan ka ba nagiging feeling mo ready ka? Financial, emotional? Ano ba ang batayan mo kung ano timeline mo para pumunta na doon? Ako kasi, I look forward, no?
Oo. So parang sabi ko nga, nung ako'y bata-bata pa, no? Bata pa naman ako ngayon. Bata ka pa Parang naman, nung oo. bata-bata pa tayo, mas bata pa tayo, ang iniisip natin, ay, mga siguro 25, mag-aasawa na ako kasi gusto ko pang maabot. True ng yan, apo true ko. yan. May mga ganong usapan, di ba? Oo. Tapos, after a while, ay, ano muna ako, work muna. Kasi, opportunity nandyan. So, tuloy-tuloy, kayod, hanggang sa come what may, di ba? Oo. Kasi parang, nandun din naman sa point na, ang mga lalaki kasi, di ba, kumbaga sabi nga nila, wala namang expiry Di ba? Kahit tumanda ka. Di ba? Lately nga, may kinasal, mag-ilang taon na, 80 years old. Tapos, Nakapag-asawa pa ng 20s lang ata si Hindi naman, girl. 30 plus naman. 30s naman. Pero ang bata kasi ng itsura niya. Pasensya na. Malay natin, di ba? Yung mga tao ngayon, mas magmumukhang bata. Totoo. May mga Pero it's not about the artificial. age It's about commitment Di ba? Kung talagang siya, di ba? Tandaan natin, marami ding mga tao na ilang beses na kinasal. Ay, oo. Medyo nakakatakot nga yan. 'Di ba? Even though just to be clear, bawal sa batas natin 'yon. Ilang beses kang kinasal, Oo. mayaman Hindi, kasi to. meron naman tayong tinatawag na annulment, 'di ba? Oo. Medyo matagal lang nga yung proseso at magastos siya. Pero sa mga may kaya, talagang merong, alam mo, yung mga matatung dyan, talagang kaya nila yan. Yes, pero diyan yan pumapasok yung yung 'di ba, yung usapan ngayon na medyo mainit-init yung about divorce. Oo, wala pang divorce, pero marami ng kumukontra. Ayaw na nila. Oo, pero hindi naman yan ang ating topic for Oo, today. so may mga susunod I-reserve na. natin yan next week. Oo. Usapang divorce.